Balikan ko lang po, Mayor, yung sinasabi niyo na willing kayo to shoulder the 10.7 million. Anong may proseso ba yun? Bawal ba yun? O allowed ba yun? May O, budget na po. o, Na-allocate na po namin. Idodraw na lang po. Basta may asikasuhin po nila yung anong specific na area, survey nila, lagyan po. At yun lang po hinihiling namin, yung actual na babayaran. Eh, Then i-donate nyo sa dito. among ipapahiram po. At ang sabi namin ay, pag po meron na silang pondo, then i-reimburse naman nila ang local government namin. so pwede naman yun? Allowed Pwede naman po, yun allowed sa, po by law. sa COA? Kung sabi nila nung nakausap Ay, niyo. kailangan lang po ibayad. Okay. Opo. Meron po diyang gusto i-expropriate ang usapan na yung po the list na gusto mong gawin. Eh, ba't mo naman expropriate? Magbayad ka na lang. Di po ba? Dapat bayaran yung may-ari ng lupa ng just compensation para sa kanilang lupain. Alam naman po nyo what good roads bring to the economy. Grabe po ang magiging bilisan ng pagkakalakalan. Ang mga negosyante po, walang naaksayang oras at magiging ang mga investors po ay magiging maalwan ang kanilang pagpapasya na dito mag-invest pagkat walang mahigpit na traffic po. Kaya mahalaga po sa amin itong karsadang ito. Mahalaga po ito sa lahat ng mga taga-Southern Tagalog. Bukod po sa inyo, may iba pang mga grupo na nagpupush na nakikiusap sa inyo na, Mayor, ano yun naman, hirap na kami, may nananawagan ba bukod po sa LGU? Katatapos lang po namin ng meeting ng San Pablo City Chamber of Commerce. At siyempre po, apektado rin po sila. Ang travel time to Manila because of the traffic, sometimes inaabot po ng 2 oras kalahati. When in fact, pwede pong 45 minutes lang, nasa Manila ka na from here. Kung ito po ay may aayos natin. Saka lalo yung mga produkto, hindi agad may biyahe. Mahalaga po ang produkto pagkat marami po ng source ng gulay ay galing po dyan sa Banahaw at galing sa Mount San Cristobal. Ito po ang food basket dito sa ating lugar na yan po ay kahalin tulad sa mga production sa Baguio, ang mga gulay na pinoproduce. Okay. Hindi po makarating ng Maynila on time. Ito po ang una kong termino bilang mayor, sir. Pero ang paniniwala ko po ay dahil sa hirap ng dinadanas nila na nasaksihan ko na rin po nung matagal nung ako'y civilian, nung ako'y hindi pa halal. I'm pretty sure. I don't have to assume na ang dami na pong punong bayan ang naglabi para dito. Pero ganito rin po. Ganito pa rin. Kaya kailangan po si Secretary Vince o kaya si Presidente na po mag-utos. Mr. President, with all due respect po, kayo po naman ay nakagaling na din sa San Pablo, kamakailan lamang. Nagbukas po kayo ng housing to the tune of 1,092 households na maninirahan dito sa aming lugar. Tinutulungan na rin lang po naman ninyo, hilingin na rin po namin. Baka naman po pwedeng kalampagin ninyo ang DPWH o kung sino man pong involved. Kung bakit ito yung nagtatagal ng ganito, para po naman yung pong mga binigyan nyo ng mga bahayan. Dito sa area lang po yun, San Bartolome, na kung saan nag-ribbon cutting si Presidente nung nakaraang mga ilang buwan po na nakakalipas. Mr. President, pahingi po ng tulong ulit at katulad po ng ginagawa namin sa inyo ngayon, yung ating tinanggap ninyong kopya ng Guinness Book of World Record ng San Pablo City. Itutuloy po namin yung program ninyo. Patuloy pa rin nga po kami pagpapatanim ng nanyog o rehabilitation ng inyong coconut industry. But we need your help dito po.